Ang vlog na to ay tungkol sa business goal o puhunan. Tapusin mo yung video na to, isi-share ko sa inyo kung ano ang importante sa pag-uumpisa ng business natin. Pera nga ba na puhunan o mas importante ang business goal para sa pagtagumpay ng ating mga negosyo? Isi-share ko sa inyo yung 9 years na experience ko kung ano yung ginawa nating focus at bakit tayo hindi sumuko sa kahit anumang problema na dumating sa atin. Bago ang lahat, sa hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si John Ray Gumahad, ang founder at CEO ng GNB Dynamics Corporation. Meron na tayong 9 years na experience pagdating sa printing business. Kaya sure ako, may maibabahagi ako sa inyong mga mali-mali at natutunan sa loob ng 9 years. Pero bago lahat, kukwento ko muna sa inyo. Bago ako, nung nag-umpisa ako ng business na to, sa unang taon, wala naman akong goal. Puhunan, parang wala rin akong puhunan noon. Kasi nag-start din ako ng kung ano lang meron ako. So hindi talaga importante para sa akin na mag-start na may pera, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang magnegosyo. Magkaiba yon kung meron ka ng ilang years na experience at meron ka ng malaking puhunan na pwede ka na mag-start talaga o meron ka ng extra na malaking pera at mag-execute ka ng next na business. Pero kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, lalo na wala ka pang experience, galing kang empleyado or kakagraduate mo lang, much better mag-umpisa tayo ng walang puhunan. Ang importante, meron tayong malaking goal. So, yun nga, itong GNB Dynamics Corporation, bago yan naging korporasyon, nag-start din naman kami sa bahay lang, sa harap lang. Kumbaga, wala rin kaming goal. Ang importante, galing akong sales, inawol ako ng last company ko dahil nga umuwi ako dahil birthday ng nanay ko. Nagkaroon kami ng opportunity na yung kaibigan ko nagpa-print ng damit na The Change is Coming noong 2016. Tumakbo si President Duterte ng yung presidential election na yon. So, yun nga, nangyari. Nag-umpisa kami. Gago daw. Seal screen. Ako ang umpisa. Seal screen. Walang pangarap. Ang importante, may kita. Gigising. Ayun naman, ay taguyod natin. Nung pangalawang taon, nagkaroon na ng problema. Meron ng mga challenges yung nangyari sa business. Naghanap ako ng mga videos, YouTube University, kung ano yung mga solusyon na dapat doon sa, lalo na nung time na nag-hire na ako ng tao. Tapos bigla lang pumasok yung video ni Kasosyong Arvin Urubia about sa mga technique niya, yung latigo technique, paano pasunurin yung mga tao. So, nung napanood ko yun, lahat na ng video niya, hindi ko ata siya finalo, basta lahat ng video niya pinanood ko. Doon ko na na-realize na kailangan pala natin ng malaking pangarap sa ating negosyo para hindi tayo ma-burnout, hindi tayo, kumbaga, magkaroon ng direksyon. So, sa madaling salita, pinangarap ko na sa business na to na ikorporasyon ko talaga siya. Sabi ko, subukan ko kung kaya ko i-franchising, i-ISO. Yun yung mga pangarap natin. Malaking company talaga. Maging IPO, maging public yung company natin. Kaya, nung time na nagparehistro ako after pandemic ulit, inano ko na GFG Dynamics Corporation talaga. Malaking pangarap, pero nung time na yon hindi naman ganoon kalaki yung puhunan ko. So, ayun, ang dami, hindi rin nagkaroon ng failure yon. Isa sa mga matinding challenges na dumating sa
pagiging entrepreneur natin. Nagkaroon ako ng mga partners doon, yung mga empleyado ko, nagkaroon ng mga problema dahil nga masyadong malaki yung naging pangarap natin. So, malaki din yung naging ah, problema. Pero, hindi tayo sumuko. Hindi tayo nawala ng pag-asa kasi nga meron tayong goal. At inaccept ko na rin sa sarili ko na normal yung mga ganon. Nung nag-set ako ng pangarap, sabi ko hindi ganun kadali to. Dadanas ako ng matinding problema dito, matinding pagsubok. Kasi sa akin, tinitingnan ko na lang yung mga problema o mga challenges na yan na parang reminder sa atin na kailangan tayong ayusin sa sistema ng business natin para makarating tayo dun sa taas na yon. So, dahil dun sa nagkaroon ako ng pangarap, nagkaroon ako ng business goal kung saan ko gusto marating, hindi na ako nagkakaroon ng time na yung tipong para sabihin mong susuko ka, nabu-burnout ka. Oo, nabu-burnout ako pero hindi talaga ako sumusuko. Yun yung isa sa mga kasi kung puro puhunan lang, wala tayong pangarap, ito yung pagkakaiba niya. Kung meron nga 100,000 o 1,000,000 man yan, sigurado ako mauubos din yan pag nag-umpisa kang business na walang pangarap. Kasi lahat ng magiging problema dyan na maranasan mo, susolusyonan mo yan ng pera. Kumbaga tinatakpan mo yung problema na hindi mo nakikita kung ano talaga yung pinaka problema. Dahil nga, lagi naman pera ang... Kasi nga walang pera, hindi tayo naka-hire ng tao. Kasi nga walang pera, hindi tayo nakabili ng machine. Kasi nga walang pera, hindi tayo na... Actually, hindi yun yung dapat na ano natin sa business. Yung mga yun, masusolusyonan yun kung meron tayong pangarap. Normal na wala tayo nun. Pero kung meron tayong malaking pangarap, maiisip, at lalo na wala tayong puhunan, maiisip natin yung mga paraan kung paano natin solusyonan yan or hanapan ng diskarte na magkaroon tayo na kahit wala tayo, mapoprovide natin yung services or yung produkto na gusto natin. So, napaka-importante ng business goal o yung pangarap natin sa negosyo natin. Isang bagay yan na hindi tayo sumusuko talaga. Kaya ngayon, kahit nag-failed ako nung una, GFG Dynamics Corporation, karoon ng malaking problema, malaking lugi, nagkaroon ako ng mga invitasyon sa barangay, yung mga tao ko galit sa akin, nagkaroon ako ng demand letter, tapos basta matindi, ikaw na yung tumapos nung project na yon pero ikaw pa yung nawalan, alam mo yon, halo-halo na. Pero dahil nga meron tayong pangarap, hindi tayo sumuko, ayun, meron tayo ngayong GNB Dynamics Corporation, which is, meron na tayong korporasyon, pero hindi pa rin yan yung pinaka-goal ng negosyo natin. Stage lang yan na dapat pang meron. Kumbaga, ito kasi yung nangyari kung wala tayong pangarap nag-i-stay na lang tayo doon, lalo na pag kumita na ng pera. Hanggang doon na lang tayo, hindi na tayo tatrabaho, parang hanggang sa magsara na lang yung business natin. Pero kung mayroon tayong pangarap, alam natin sa sarili natin na kailangan pa natin magtrabaho, kailangan pa nating ng matinding execution kasi nga, may company tayo, may korporasyon tayo, pero hindi pa natin narating yung pinaka-taas nung pangarap natin. Kaya, lagi tayong namomotivate pa, trabaho pa ulit. So, yun. Kaya, yung mga dahilan kung bakit importante yung
magkaroon ng business goal kaysa puhunan. Pag nagkaroon ka ng business goal, nagkakaroon tayo ng direction. Alam niyo, napaka-importante yung direction natin sa business. Para for example, nagda-drive tayo. Wala tayong direction. May pera tayo, may panggas tayo, pero kung wala tayong direction, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Minsan nauuwi na lang tayo sa bahay. Minsan nakakarating tayo kung saan-saan, nauubos yung pera natin nang hindi tayo nag-enjoy, hindi man lang, minsan nag-enjoy tayo, pero iba talaga yung may direction tayo. Yung pinaplano mo kung saan ka pupunta, anong oras ka aalis, masabi mong successful talaga yung biyahe na yon dahil nga meron kang direksyon. 'Di ba? Simpleng ganun lang sa business, ganun din 'yun. Kung ano yung kung ano yung pangarap mo, magkakaroon ka ng direksyon. 'Di ba? Gusto mo maging franchising, lahat ng ano mo magiging franchising ka. 'Yun yung direksyon mo. Tapos ang pangalawang dahilan kung bakit mas importante ang business goal kaysa puhunan, lahat ng mga decision making mo sa araw-araw towards dun sa business mo ay magiging align yan dun sa goal mo. For example, gusto mo franchising. Dapat lahat ng mga procedure mo, lahat ng kung food man yan, lalagyan mo ng procedure yan, SOP, kasi nga gusto mo maging franchising, gusto mo ibebenta yung business mo, or gusto mo maging franchisable. Ang franchising kasi, ang binabayaran dyan is yung sistema. So, kung wala kang goal na maging franchising yan, gusto mo lang magkaroon ng restaurant o kainan, basta ka lang nagluluto doon, serve, without hindi mo minomonitor kung okay ba yung food mo, wala ka bang dapat i-adjust yung serving mo. Basta hindi siya ganoon ka hindi siya ganoon ka perfect hindi naman perfect. Hindi siya maayos. Basta gigising ka lang hanggang sa dadating na lang yun sa time na pagod ka na. Kasi nga walang direction. Hindi ka gaya sa may direction, kahit saan ka man dadaan o magkaroon ka man ng problema along the way, alam mong may pupuntahan ka. Tutuloy at tutuloy ka pa din. So, yun. Ang next na dahilan kung bakit importante ang business goal kaysa puhunan, yun, maiwasan mo yung burnout na sinasabi. Kasi, nabu-burnout lang naman tayo yung sa tipong paulit-ulit lang, parang hindi na tayo nag-grow, hindi na tayo wala na tayong patutunguhan, yun eh. Kaya na-experience natin yung burnout. Pero kung alam mo sa sarili mo na meron kang goal, marirealize mo ngayon, may isip mo, ano kayang dahilan kung bakit bakit dinadanas ko yung problema na to, bakit kaya na-experience ko na to. So ngayon, magkakaroon ka ng real evaluation, and then ma-realize mo, oo nga pala, kaya ako nagganito, kasi nga may kulang ako na sistema o kailangan ayusin yung sarili ko para maayos din yung business na yun. So, maiwasan natin yung burnout kung meron tayong direction. Yun. Ang next na dahilan kung bakit importante yung business goal kaysa puhunan, yun, yung help us na keep moving forward always. Hindi tayo susuko talaga hanggat hindi tayo umabot dun sa gusto natin. At masusolusyonan talaga natin yung mga problema natin, hindi tayo susuko. So, siya nga pala, bakit yun lang yung ma-share kong dahilan kung bakit importante yung business goal kaysa puhunan. Ang puhunan, nauubos talaga yan. Promise, kahit ilang milyon yan. Pagka dumating sa
point na kailangan mong may problemang malaki at sinolusyonan mo ng tapal-tapal ng problema, pera, paulit-ulit lang yan. Hindi yan nawawala. Dahil pera ang naging solusyon, hindi inayos yung sistema o hindi mo inalam kung ano yung pinaka-problema. So, yun. Bakit ba natin sinishare to? Kasi nga, gusto kong lahat ng mga negosyante or nag-uumpisa ng business ay hindi tayo susuko. Maiwasan natin yung ma-burnout tayo. Kailangan mangarap tayo. Trabahuin natin, maniwala tayo. Pag nag-umpisa ka ng business, kailangan committed ka, naniniwala ka na yung business na to ay kayang baguhin yung buhay mo, yung buhay ng generation, yung buong pamilya mo. May impact ka talaga. Magkaroon ka dapat ng malaking goal. Mangarap ka nga, sabi nga nila, kung mangarap ka lang naman din, lakihan mo na. 'Di ba? So, yun, napaka-importante sa umpisa ng business na magkaroon tayo ng pangarap. At the same time, trabahuin natin, maging motivation natin yun, inspirasyon natin sa araw-araw natin na pagiging entrepreneur, meron tayong direction. So, yun lang, kung umabot ka sa video na to, pa-comment naman dyan kung ano yung pangarap mo sa business mo. Baka pwede natin pagtulungan kung paano natin marating yun. Share natin kung ano yung kasi iba rin yung meron tayong mga kaibigan o merong mga katulad natin na entrepreneur na nagpupush sa atin na sige boss, kaya mo yan, tuloy mo yan, imposible yan, posible yan, kayang-kaya mo yan. So, malaking bagay yun na meron tayong mga kaibigan na nagsusupport sa atin ng gano'n. Tsaka i-follow nyo rin pala ako sa aking YouTube channel, John Ray Gumahad, at yung page natin, community sa Facebook, Creative Mind PH. Doon sinishare natin kung paano tayo magsolusyon ng mga problema, sinishare natin paano ang dapat gawin para magtagumpay tayo sa kanya-kanya nating negosyo. At laging tatandaan, whatever it takes, just do it. Never quit. Thank you.